Nahuli ko si mama sa loob ng kwarto kaya ikinuwento ko kay ate ang lahat. Sinabi niya sa akin na wag daw ako magsusumbong kay papa dahil hindi ko pa naman naiintindihan ang pangyayari. Kaya ang letter sender natin ngayon ay itago na lang natin sa pangalang Charlie dahil siya po ay isang lalaki at sobrang dalang lang natin magkaroon ng sender na boylet. Ang nanay ni Charlie ay manager ng isang club habang ang tatay niya naman ay construction worker at tatlo silang magkakapatid ng mga panahon na yon. May isang katrabaho ang nanay nila Charlie sa club na palaging nagpupunta sa bahay nila at sinasabi ng nanay nila na kaibigan niya lang yon. Ang hindi alam nila Charlie ay yun na pala ang lalaking kabit ng kanilang nanay dahil nahuli ni Charlie ang nanay niya pati na rin ang kaibigan nito sa loob ng kwarto na nagjujugjugan. At dahil bata pa si Charlie, hindi niya pa naiintindihan kung ano ba yung mga pangyayaring nakita niya kaya ikinuwento niya yon sa kanyang ate. Pero sinabi lang sa kanya ng kanyang ate na hayaan mo na lang sila dahil ayoko maranasan natin na hindi buo ang pamilya. Kaya nagtaka naman si Charlie kung bakit gano'n ang sinabi ng kanyang ate hanggang sa nagpaliwanag ang ate niya at sinabing alam mo ba na mali ang ginagawa ni mama. Pero dahil bata pa noon si Charlie, nasabi niya pa rin ang nakita niya sa kanyang papa hanggang sa bigla na lang tumulo ang luha ng papa niya. Kinausap ng kanyang papa ang kanyang mama at bigla na lang silang nagsigawan sa loob ng kwarto hanggang sa makita nila ang kanyang mama na may daladala ng mga gamit. Nagmakaawa sila magkakapatid na wag sana silang iwanan ng kanilang mama pero hindi pa rin nila ito napigilan hanggang sa nakaalis na siya. Umabot ng ilang buwan na nasanay na lang sila na wala silang kasamang nanay dahil papa lang nila ang palagi nilang kasama. Pero dito na rin nagsimulang malulong ang papa nila sa masamang bisyo hanggang sa nagising na lang sila ng isang araw na wala na rin ang kanilang papa. Naghintay sila na maghapon pero umabot na ng kinagabihan ay wala pa rin ang kanilang papa hanggang sa bigla nilang may kumatok. Natakot sila magkakapatid dahil gabing-gabi na noong mga oras na yon hanggang sa narinig nila ang boses ng kanilang mama. Bigla na lang silang nagtakbuhan sa sobrang tuwa at naiyak na lang dahil bumalik na ang kanilang ina. Napatanong na lang sila sa kanilang mama kung nasaan na ang kanilang papa at sinabi ng mama nila na nakakulong na ang kanilang papa. Sinabi ng kanilang mama na sinugod niya ako sa loob ng club at kinaladkad niya ako palabas ng club. Kaya mama na nila ang nakasama nila sa loob ng 10 buwan pero nakaranas lang sila ng pananakit sa kanilang mama dahil palagi itong galit sa kanila. Kasama rin nila ang kabit ng nanay nila na umaatin ang hearing ng kanilang papa pero hindi sila nakakapasok sa loob ng courtroom. Kaya nung minsan ay nagtanong sila sa isang pulis na nakabantay sa pinto kung pwede ba nilang kausapin ang kanilang papa. Pinayagan naman sila pero kailangan bilisan lang hanggang sa ikinuwento sa kanila ng kanilang papa ang pangyayari. Hanggang sa isang araw na nagising na lang sila na wala na rin ang kanilang mama at wala na rin ang kanyang mga gamit. May pagkain na sa lamesa at nakahanda na rin ang mga plato. Ang hindi nila alam na magkakapatid yun na pala ang araw na lalaya na ang kanilang papa sa kulungan. Kaya habang kumakain sila ay sabay-sabay silang nag-iiyakan sa sobrang saya dahil nakalaya na ang kanilang papa. Pero bigla na lang huminto sa pagsusustento sa kanila ang kanilang mama hanggang sa matapos ang pandemic. Dahil hindi nila alam na buntis na pala ang kanilang mama at nalaman lang nila yon nung minsang nagkita sila para kumain sa labas. Kaya bigla na lang nakapagsalita ang ate ni Charlie at sinabing hindi ko matatanggap na kapatid yang anak mo sa lalaki mo. Hanggang sa makapanganak na ang mama nila pero hindi pa rin nila matanggap na magkakaroon na sila ng kapatid sa labas dahil sobrang hirap tanggapin. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi na sila nakakabayad ng renta kaya kinausap nila ang may-ari ng bahay na baka pwedeng bigyan pa sila ng palugit. Kaya kinausap sila ng kanilang mama na baka pwedeng doon na lang daw muna sila tumira sa bahay na tinutuluyan nila kasama ang lalaki niya. Pero kahit anong pakiusap sa kanila ng kanilang mama ay hindi sila napapayag na magkakapatid hanggang sa mismong papa nila ang nakiusap sa kanila. Kaya parang bigla na lang silang nawalan ng choice kundi sumama sa kanilang mama pero bago sila sumama ay tinanong muna nila ang kanilang papa kung saan na siya titira. At ang sabi naman ng kanilang papa ay wag nyo kung isipin mga anak, ang importante ay may bahay kayo at meron kayong matutulugan. Basta palagi nyo lang tatandaan na kahit magkakalayo tayo ay mahal na mahal kayo ni papa. Hanggang sa makalipat na sila ng bahay at nakasama nila sa iisang bubong ang lalaki ng kanilang mama pati na rin ng 1 taong gulang nilang kapatid. Kinailangan na lang nilang sanayin ang kanilang sarili dahil wala naman silang pagpipilian pero nag-usap naman ang kanilang mga magulang na magkakaayos na sila. Kaya hanggang sa huli ay kapatawaran pa rin ang mananaig ngayon na magkakasama na kami ng lalaki ni mama at si papa naman ay naiwan mag-isa doon sa trabaho niya. May maliit na bahay siyang inuupahan at linggo-linggo siyang nagpapadala ng sustento para sa aming magkakapatid kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At dahil dyan, bigyan lang natin ng point of view yung sinasabi niyang kapatid sa labas. Dito sa sinabi niya na hindi nila matatanggap na magkakaroon na sila ng kapatid sa labas. Kasi medyo marami din akong kakilala na anak sila sa pangalawang pamilya at hindi sila matanggap ng unang pamilya. Para sa akin kasi, alam nyo, hindi naman sila galit dun sa mismong anak. Yung iba kasi hindi nila agad matanggap kasi nagbunga yung paglulokong ginawa ng mga magulang nila. Kumbaga nadadamay na lang sa galit yung naging bunga ng ginawang pagluloko. Kasi kung tutuusin, wala naman talagang kasalanan dito yung anak sa labas, anak sa gigilid, anak
sa loob ng kwarto kahit saang anak ka pa. Kasi kung meron mang mga nagkamali dito, siya yung nagloko at nagkaroon lang talaga ng bunga. Pero kahit papano ay happy na tayo para kay letter sender dahil natututunan na nilang mahalin ang kapatid nila.